Okay, so hi guys, welcome back ulit sa aking YouTube channel, Nets and Vlogs. Ito na nga po guys, no, pinagkaguluhan po sa social media itong video na ito. Dahil itong si PRRD ay kitang-kita dyan sa screen mismo na kung saan ay tinawag nga po ang pangalan ni PBBM para ilipat sa kanya ang bilang isang chairmanship ng ASEAN Summit para sa 2026. Galit na galit po ang mga loyalist dahil ito daw po ay isang AI edited at fake news fiddlers daw di umano tayo. Sino ba namang hindi mapahiya niyan pinagmabayabang nila na ito daw si PBBM ay ginawa daw chairmanship ng ASEAN Summit 2026 na yun po ang kanilang pinagmamayabang. Tapos na-shock sila bigla dahil nakita po nila yung mukha ni PRRD sa big screen. Tapos si BBM nasa stage. O di ba laking insulto yan? At hindi lang po yan guys sampal din po sa kanila yan. Dahil ito lang ay isa sa patunay na si PRRD ay naging chairmanship din noon. Kaya nga pinakita si PRRD sa big screen Ibig sabihin, siya yung chairmanship dati. At ipinasa lamang kay PBBM ngayon. Naintindihan nyo na? At hindi lang po yan, pinagmamayabang pa nila na itong si Donald Trump daw di umano at si PBBM ay nag-usap daw di umano. Yan nga dyan sa stage kita nyo nasa gilid nga lang si PBBM ni hindi man lang kinamayan, di ba? At eto pa guys, alam nyo po ba na si PBBM ay wala siyang naiuwi kahit 1% man lang na free tariff. Nasaan na po yung pinagmamayabang nila na nag-uusap na itong dalawa, si PBBM daw at si Trump. Ni isang picture nga, wala kang makita na may picture silang dalawa. O di ba? Buti pa itong Thailand, Malaysia at Cambodia. O, di ba? Nakasungkit ng duty-free goods. O di ba? Basahin natin, ASEAN Trades Boost. US approves duty-free access for Thai, Malaysian, and Cambodian goods. O diba? At alam niyo po ba guys na itong mga businessman or itong mga nag-invest ng negosyo dito sa Pilipinas, galit na galit kay PBBM ngayon. Sumasakit po ang kanilang ulo. So ito yung patunay guys Ito po yung video, panoorin po natin. Dismayado ang isang grupo ng mga negosyante matapos makakuha ng tariff deals kay US President Donald Trump ang ilang ASEAN neighbors pero wala para sa Pilipinas. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Disappointed ang liderato ng Philippine Chamber of Commerce and Industry matapos makuha ng Thailand, Malaysia at Cambodia ang mga malalaking tariff deal mula sa Estados Unidos. Kabilang dito ang kasunduan ng Malaysia sa rare earths at zero tariffs para sa ilang produkto ng Vietnam. Pero ang Pilipinas, no deal. Ayon kay PCCI Vice President for Trade Brian Ang, apektado ang mga semiconductor exporter sa Pilipinas. Very, very depressed na sila. They were hoping na because over 50% of our exports are from semiconductors, no? So, very depressed sila na wala pa rin lumalabas na positive feedback on this sectoral tariff. We are shocked that this news came out. We were expecting a little bit of good news na because we have been negotiating for at least sectoral tariff relief when it comes to our semiconductor industry. What's happening is the total opposite. You see our neighbors getting special tariff exemptions and the Philippines has so far received none. Wow! Galing naman! Ano bang meron sa Thailand, Malaysia, and Cambodia? Ano bang ginawa nila? Anong pakinabang ng American government sa kanila? Bakit binigyan ng duty-free ang kanilang mga goods papasok sa Amerika? Samantalang tayo, Pilipinas, 19% ang ating taripa. Anong meron sila na wala tayo? Nasa tingin nyo, anong meron sila? Nakakahiya, di ba? Sampal sa mukha. Na itong US government paraging magsabi, ironclad commitment. The US will help the Philippines. Ironclad commitment. Magkaibigan tayo. Oh, yes, magkaibigan nga. Kaya lang ito ngayon,
Ito ba yung tunay na pakikipagkaibigan ng Amerikano sa atin? 19%. Kawawa ng ating mga exporters. Philippine products dinadala sa US. Nagbabayad ng ano bang negosyo, ano bang gaganansyahin ng ating ng ating mga exporters. Ang laki kaya 19%. Samantalang Amerikano, yung US goods papasok sa Pilipinas, 0% ang taripa. Oh. Tapos binobola pa tayo ni Trump na tough negotiator daw ang ating pangulo. Samantalang dito, kalapit bansa natin, Thailand, Malaysia, and Cambodia, 0 talaga. I don't know how will I describe it. Nakakagalit, nakakadismaya, nakakatuwa. So anong meron sila na wala sa atin? To me, it's leadership. Itong mga ASEAN countries na ito, Thailand, Malaysia, and Cambodia, they are negotiating from a position of strength. Kaya nakakuha sila ng ganyang Sa atin, paano tayo nakikipag-negotiate? Wala. Tuta. Kung anong i-dictate ng US, sige. Kung saan i-direksyon ng US, sunod lang tayo ng sunod. We are not negotiating from position of strength. Nagiging, opinion ko lang ito tuta tayo ng Amerikano. I am not anti-American. We should maintain our relationship with the US government. Ang dami nating mga Pilipinong kababayan sa US, pati anak ko nandun, American citizen na. Babakasyon kami doon, magandang Amerika. Kaya lang, dapat may konting diskarte, hindi yung sunod-sunod ka na lang. Kung anong idikta, poros ko na lang, wala na tayong dignidad. Kaya depende yan sa leader. Itong tatlong bansang ito, magagaling ang leaders nila. May sariling, hindi nagpapadikta. Kaya, respect begets respect, di ba? Sa atin, I don't know, magbasa tayo sa mga comments. Ito, Joseph Feliciano. Walang leverage kasi. We are dealing from a position of weakness. Tapos yung kabila, hawak lahat ang alas. Kabila yung tatlong bansa. The best thing you can do is deal from strength, and leverage is the biggest strength you can have. Leverage is having something the other guy wants, or better yet, needs. Or best of all, simply can't do without it. Donald Trump, art of the deal. Okay. Ronnie Alipio. Reporter, why did you make friends with Thailand, Malaysian, and Cambodian leaders? Trump, they passed my drug test. Grabe naman to. JD, sabi, a top negotiator once told, 1% is a good deal. Yeah. Ang laki daw accomplishment yung naipababa ni presidente natin from 20% naging 19%. Significant accomplishment daw yun. Sabi ng presidente. Sinigundan naman ni Senate President Tito Soto, ang gandang na daw yun. Sabi naman ng mga negosyante, yung PCCI, Vice President Brian Ang, bali wala daw yung 1% na pag-decrease. Hindi nila maramdaman. Pakinggan natin ang mga negosyante dahil sila ang naapektuhan yung 19% na yan. Kailan pa tayo makakuha ng better deal? Katulad ng Malaysia, Thailand, and Cambodia. I don't know. Kailan? May Castillo Parillo. Well, the user has been used. Ano ko? Bruce Hatton. Why would you pay for something when you could get it for free? Mga EDCA basis natin, EDCA sites nila dito, libre sila. Wala. Hindi katulad ng Marcosinho. Ang galing ng Marcosinho. Magbabayad yung US. Noong una, medyo mababa yung renta. Kailang over the years, nagawa ng Marcosinho yung
Yung area pala ng Subic and Clark nung una, napakaluwang. But over the years, nakaya ng Marcos Sr. bawasan yung area nila. At the same time, yung renta nila, nagawa ng Marcos Sr. patasan ng patasan. Yun ang top negotiator, yung Marcos Sr. Itong Marcos Jr., iwan ko na lang. Bakit hindi tayo nakinig kay Tatay Digong? Weak leader yan, huwag niyo akong sisihin pagdating ng panahon. Yan na, ito na ngayon. Sinong sisihin natin? Tayo. Hindi tayo nakinig kay Tatay Digong.